Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. The book of Mark chapter 2 verses 1 to 12. Pero ang babasahin po muna natin ay yung Mark chapter 2 verses 2 to 5. Sabi po rito, nagkatipon doon ang napakaraming tao kaya't halos wala nang mapwestuhan kahit sa labas ng pintuan habang nangangaral si Jesus. May dumating na 4 na taong may dalang isang paralitiko. Hindi nila mailapit ang paralitiko kay Jesus dahil sa dami ng tao kaya binakbak nila ang bubong sa tapat niya at ibinaba ang paralitikong nakaratay sa higaan. Nang makita ni Jesus kung gaano kalaki ang kanilang pananampalataya, sinabi niya sa paralitiko, "Anak, pinatawad na ang mga kasalanan mo." The environment for transformation and growth. Lahat tayo naghahangad tayo ng pagbabago sa ating buhay pero dapat po nasa tamang environment po tayo. Nakakatulong po yun. At dito po makikita po natin na yung 4 na magkakaibigan, dinala nila yung kanilang kaibigang paralitiko kay Jesus upang mapagaling. At makikita nyo rin po sa kwentong ito, gumawa sila ng paraan para mailapit nila kay Jesus yung kanilang kaibigan. At nakita ni Jesus yung kanilang pananampalataya at eventually pinagaling ng Panginoong Jesus yung lalaking paralitiko. Ngayon, ano ang unang-unang makikita natin dito? Para po tayo'y lumago, dapat po tayo'y nasa environment na kung saan na ipapangaral ang salita ng Diyos ng may kapangyarihan. Alam ko po yung iniisip ninyo, sasabihin ninyo, ay pastor, sa lahat naman simbahan naipapangaral ang salita ng Diyos. Depende po. Depende rin sa nangangaral. Kasi ang ating Panginoong Hesus po, sabi sa Luke chapter 4, verse 36, sabi rito, "What is this teaching? With authority and power, He gives orders to evil spirit and they come out." So ang Panginoong Hesus kapag nangangaral po siya, may kasamang kapangyarihan, authority, and power na kung saan hindi lamang siya nagsisermon kundi maging yung mga masasamang espiritu ay napapalayas niya. Yung mga may sakit ay gumagaling. Kaya alam niyo po malayong malayo po ang Panginoong Hesus kumpara sa mga ngaral natin ngayon. Kami po yung kadalasan po mahilig kaming magkwento, magpakwela sa pulpito, magpatawa. Pero ang ating Panginoong Hesus po ay kakaiba. Kapag siya'y nangangaral, meron pong kapangyarihan. At aalala ko po nung ako po'y na-born again, napakasimple lamang po nung church na aking naatenan. Pero doon po na ipapangaral ang purong-purong salita ng Diyos at nakita ko po na kumikilos ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay ng maraming tao. Kaya po ako'y gumaling sa aking napakaraming karamdaman. At ganun po ang hahanapin natin. Mabilis pong magbagong ating buhay kung tayo po ay nasa lugar na kung saan ang salita ng Diyos ay naipapangaral ng may kapangyarihan. Pangalawa po, napakahalaga kung tayo po ay kasama ng mga taong nananalig sa Diyos. Ibig sabihin, tayo'y napapaligiran or tayo po ay meron pong mga kaibigang may pananampalataya. Kasi dito mapapansin niyo po nang makita ni Jesus kung gaano kalaki ang kanilang pananampalataya. Ang nakita ng Panginoong Jesus yung pananampalataya ng 4 na lalaki, nung magkakaibigan. Kaya pinagaling niya po yung kasama nilang paralitiko. Kasi sa panahon po natin ngayon, hindi lahat may pananampalataya. Yung po sinasabi ng 2 Thessalonians chapter 3 verse 2. At sa 2 Timothy chapter 3 verse 5, dapat po lumayo tayo doon sa mga taong may anyo ng kabanalan pero walang taglay na kapangyarihan. Totoo po, pwede nating gawing maskara yung pagiging relihiyoso, pero hindi naman natin taglay-taglay yung kapangyarihan. Alam niyo po, ang Christian life dapat po ay kumikilos ang kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay dahil po sa pananampalataya. At mapapansin niyo, yung magkakaibigan, gumawa sila ng paraan na mailapit yung kanilang kaibigang paralitiko kay Jesus. Kasi ganun po ang pananampalataya. Gagawa't gagawa yan ng paraan para makalapit sa Diyos. Kaya dumikit po kayo sa mga taong may pananampalataya. Ganun po ang hanapin natin na mga kaibigan.
Pangatlo po, mapapansin po ninyo dito sa verse 5, ang sabi ng Panginoong Jesus doon sa lalaking paralitiko, "Son, your sins are forgiven." So mahalaga po na nandun tayo sa environment na kung saan nasusolve po yung internal issues, yung kasalanan particularly. Alam niyo po, madali lang sa Diyos ang magpagaling pero ang mahalaga po ay hindi lamang tayo gumaling kundi maayos tayo. Maayos yung ating problemang espiritual. At ang kasalanan po, problemang espiritual yan. Mababasa nyo sa verse 9, sabi ng Panginoong Hesus, madali lamang magpagaling para patunayan ko sa inyo. Pero yung pagpapatawad ng kasalanan, yun ang mas mahalaga. Kasi alam nyo po, sabi sa Psalm 66 verse 18, kapag tayo po ay may tinatagong kasalanan sa ating puso, hindi talaga tayo pakikinggan ng Panginoon. Kaya mahalaga i-confess natin ito, upang tayo mapatawad, malinis ang ating buhay, ma-experience natin yung blessing na inilaan ng Diyos sa ating buhay. Kaya tandaan niyo po, sa church po, dapat nasusolve ang problema patungkol sa kasalanan. Kailangan may nagbabago po. Kailangan po may mga taong nadideliver sa kapangyarihan ng kasalanan, lumalaya, nagbabagong buhay. Panghuli, napakahalaga rin nung makita natin na tayo nasa environment na kung saan tayo po'y sumusunod sa salita ng Diyos. Ang sabi ng Panginoong Hesus sa verses 11 and 12 ng Mark chapter 2, "I tell you, get up, take your mat, and go home. He got up, took his mat, and walked out in full view of them all." So dito makikita natin, sinabihan ng Panginoong Hesus yung paralitiko, bumangon ka, buhatin mo yung iyong higaan. So, paano kaya kung hindi sinunod ng lalaki si Jesus? Mangyayari kaya yung himala? Makikita po ninyo dito, kumilos ang Diyos dahil yung lalaki, sabi diyan, he got up and took his mat and walked out. So, makikita ninyo, sa obedience po, posible ang lahat. Kasi alam niyo po, pwedeng makinig lang tayo ng makinig ng sermon pero hindi natin isa sa buhay. Ang kinikilusan ng Diyos ay yung isinasabuhay nila, ina-apply nila yung kanilang napapakinggan mula sa Diyos. Sabi ng Psalm 128 verses 1 and 2, "Blessed are all who fear the Lord, who walk in obedience to Him." Sabi sa Tagalog niyan, merong maalab na naising sumunod sa Diyos. Ang sabi dito, "You will eat the fruit of your labor. Blessing and prosperity will be yours." Makakaranas ka ng maligaya at maunlad na buhay. Ganun po ang blessing ng obedience. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po at muli natutunan namin na dapat po ay nasa environment kami na kung saan kami po ay magbabagong totoo. At salamat, nakita po namin sa aming pag-aaral ang kahalagahan na dapat kami ay nasa environment na kung saan ang salita ng Diyos ay naipapangaral ng may kapangyarihan, kung saan may mga tao nakapaligid sa amin na may pananampalataya, kung saan ang aming pong mga internal issues, lalo na ang kasalanan, ay naaayos, naitutuwid at napapatawad. Higit sa lahat, Panginoon, dun sa lugar na kung saan kami handang sumunod sa iyo kung ano ang iyong sasabihin dahil may blessing ang obedience. Salamat, Panginoon, sa aming natutunan today. Purihin ka. Ito po ang aming panalangin in Jesus' name. Amen. Again, ito po si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.